Ayun, teka lang, bago kami mag-start magkwentuhan, nagpapasalamat ako sa mga supporters at nanonood. Kung di ka pa nakasubscribe at gusto mo ng magandang kwentuhan, subscribe ka na. Sisiguraduhin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Let's go. Senate Flix Part 2. Yun. Blockbuster yan. Blockbuster to, Senate Flix. Impeachment case ni VP Sara Duterte. Meron po tayong at least 3 questions na nakahang eh. Anong mangyayari sa kanya if he's guilty or not guilty? Yun, pag-usapan. Ano pong update na ngayon with ano yung ongoing progress sa impeachment? Ang pinakamalakas na ongoing update, walang umiimik. Tahimik nga, Silent. Silent. After nung na-remand, yung articles of impeachment binalik sa Congress. Kasi pinag-pray nila dinala sa simbahan. Dinala sa simbahan yung articles of impeachment. Tahimik na, no? Tahimik. Walang nagsasasalita ngayon. Na siguro dahil dun sa kasi na-convene na yung court ng Senate, ng 19th Congress. They're following now the Section 18 rule na hindi na sila pwede mag-comment, etc. So kaya sila nag-assign ng spokesperson ngayon, si attorney, forget na kaya meron ng spokesperson na sila. Pati sa HOR meron din eh. Meron na rin. So kasi nag-convene na so yun yung sinasabi ni former Senate President Juan Ponce Enrile na sana naman itong mga senador natin manahimik na lang muna. Hanggat yun na siguro ang katwiran nila ng mga ibang senador, hindi pa nako-convene yun, pinagdedebatihan pa nila. Pero nung na-convene na yung court, medyo naglaylo na sila. Naglaylo na sila. So, anong possible mangyari no? Pag after na ma-remand? Ibabalik nila as 20th Congress to ano? Or ang isa sa mga contention ng isa sa mga gustong mangyari ng Senado, mag-comment yung House kung itutuloy sa 20th Congress. Ang sabi naman ng 20th Congress, paano na naman namin magkokomento na wala pa dito yung mga nanalong congressmen na magko-comprise sa 20th Congress. So kinakailangan dapat mag-comment sila. Hindi naman sila pwedeng sa ngayon na 19 mag-comment para for the 20th Congress members. So kaya hindi sila makapag-comment. Is it a good strategy to sa Senate with Duterte block or na-delay nila? Ang ano kasi ngayon, dahil yan sa nangyayaring silence, ang dami na, yung tuloy mga tao, yung netizens, dandun yung ang dami ng conspiracy na dami ng tayo mamaya maglalabas tayo ng conspiracy. Ano ba talaga nangyayari? Maraming nagsasabi na siguro binulungan na ng palasyo si Cheese. Huwag mo nang ituloy yan. Huwag mo nang ituloy. Para matahimik lang tayo. Kasi delikado pagka sa totoo lang, either way mabubulgar yung mga dapat na mabuksan Oo, diba? Parang ano yan Pandora's box yan. Of worms. Pag binuksan mo yan, naku, sisingaw talaga Sisingaw talaga? Both sides. Kasi kung titingnan mo, magkakampi sila nung una. Kung mayroong mga kalokohan tong alam yun. And second, dahil magkakampi pa sila nun, medyo may sabuatan doon. Madadamay ngayon. Magkakadamayan nga kasi pag binuksan mo pag inurirat mo ngayon ang si Sara, yung Sara maraming makikita doon sa mga ginastos niya, sa kung ano-ano, makikita yon. At ito namang defense, kung ako naman defense ni VP Sara Duterte, marami akong ipapasubbina. Marami akong ipapatawag na mga tao mag-witness, mga dokumento dapat makita. Kasi inaano nila yung constitutionality nga nung impeachment. Kaya sabihin nga hindi naman constitutional yung ginawa ninyo sapagkat
isang beses lang sa isang taon nakailan na Kaya yan. nga binalik nila sa Oo. house. Kaya binalik ni Riman. So ngayon, pag binalik yon makikita. Pangalawa, pag pinatawag ngayon yung mga nagsalita noon, laban dun sa mga impeachment na yan, si Congressman Toby Chanco na sabi niya, binribe daw yung nag-offer ng mga pera. Yung sa para mga pumirma for impeachment, lalabas lahat yun. Kung nabayaran talaga. Oo, bibigyan ng pang-ayuda at saka pang-project. Not necessarily actual na money cash, kundi yung mga pang-project, mga millions bawat pumirma So sila mismo, kumbaga naglaglagan So kung ako yung defense, ipapatawag ko yun. Congressman Tiangco, ano pang ibig mong sabihin na sinabi mo noon? Ganito, ganyan, ganyan. So, magkakabukingan. Yeah. At hindi lang yun. Ipapatawag din yung mga hindi pumirma. Ngayon, Congressman, ba't hindi ka pumirma? Siyempre, witness na yun. Kasi po, magiging witness. Ang konsensya ko kasi intact pa rin naman kahit papaano. Malinis ang ko, kaya ayaw kong tanggapin yung ino-offer sa akin 150 million. So, magkakaroon ng, kumbaga, washing dirty linen sa public. Tama. Kaya siguro sinabi ni VP Sara na it's going to be a bloodbath. Yun, ganun nga Kasi marami. Imagine mo, siyempre kung confidential funds, makakalkal ngayon yan. Yes. If we're going to look at it, confidential funds, ibig sabihin for military term, intel funds yan. Intel funds. Ngayon, itong colonel na tumanggap, sinasabi nila allegedly na kumuha ng fund. 125 million at pinamigay kay Piatos at ibang mga chicheria codename. Ang di alam ng mga tao, sa intelligence, meron tinatawag na alias or pseudonym. Totoo yun. Kaya sa palay ko, itong mga, sabihin na natin kakampi ng mga Communist Party or yung mga rebel group natin sa Pilipinas, gagawin lahat nila para ma-expose kung sino itong mga Piatos na to. Kawawa yung papadali yung mga yun. Siyempre. Even nga sa mga rebel group, may mga alias din yung mga sila. Alam mo yung mga si Commander Robot. Di ba? Naalala ko, di ba? Si Commander Robot. Di ba yung mga nahuhuling rebels, pag nahuli, ang pangalan niya marami. Madami. Kasi, halimbawa, in the province of Misamis Oriental, ang pangalan niya ganito. Pag lumipat yun sa kabila, Misamis Occidental, iba na naman ang pangalan niyan. So, gera yan Kaya kung titignan mo po, masyadong na-weaponize yung Piatos Although hindi ko pinagtatanggol si VP Sara dito. Ang pinagtatanggol ko, yung intelligence community. Ang pinagtatanggol ko, yung national security natin, pare. Oo nga. Kasi, imagine mo kung na-expose si Piatos. Siyempre, sunog na sunog yun. Sunog yan. Buong pamilya niyan, baka ubusin yan. Isipin mo yan na, Tito Rom, isang barangay, maliit na lugar. Yung rebels, merong spy dyan. Ang pangalan, halimbawa, Ka-Teddy. Si Ka-Teddy. Ka-Teddy. Tapos ito namang military, sa isang barangay yung military naman, meron namang spy doon, asset, ang tawag asset, magkabilaan asset. Yung asset naman, halimbawa, si Piatos. Kung walang mga alias yan, di kilala mo. O di baka mag-draw pa yan ikaw pala si nagpataya na yung dalawa na mga parehong asset. Asset ng rebels, asset man din ng military. So, hindi ko nga maintindihan kung bakit ang daming mga news, mga Piatos, di na dapat dinidiscuss. Imagine nyo po, if you're, parang for the fairness, kung isang intelligence fund lang ang kakalkalin mo, dapat lahat. Yun ang maraming nagposisyon. Even Secretary Martires, bakit ko riresibuhan ang intelligence funds? Hindi na intelligence fund. Hindi na siya confidential funds. Not confidential funds na yun. Pag tinawag lang. Anyway, ano mangyayari to? Let's say, na-impeach na. Well, kung pagka yung ganyan nga na ipapatawag mo yung military para mag-testify, sino tong mga to? Yan
magagalit ang Intel community. Saan yung sinasabi mo? It's a national security issue. Magagalit ang military kasi nananahimik sila, nadadamay sila rito. So, titignan po ako sa military. Talagang dapat protektahan nga ng commander-in-chief to na hindi na ma-expose tong. Kasi nagagamit na sila ng rebel group Pero sa akin kasi ang umaalman lang naman, yung napakaingay, is yung, kahit di man na nila aminin, is the politicians na merong kaugnayan doon sa leftist group. Well, alam mo, Nick, itong umpisa natin, sino ba nag-file ng impeachment case? Sunod-sunod yun. Yung mga, yung mga Makabayan Black, tapos yung mga Yellow, tapos yung mga religious groups. Sunod-sunod yun. Kaya ano ba talagang gusto nila? Yun yan ang dito doon. Bakit? Well, andun na tayo sa Makabayan or activist, leftist parties. Kasi meron silang goal. May goal naman talaga. Ano meron sa mga Yellows? Bakit pinupush nila? Well, sila leave them sila liberal Democrat sila Parang galit talaga sila sa Marcoses. Left of center din sila Left of center. So, isa ang kanilang, ang gusto nila, ang layunin nitong mga ito, makaupo uli sila. Makabalik. Yes. Kaya nga, kita mo kaya kanina sinabi ko, sino ba nag-file? So, kung titingnan mo yung istorya ng mga impeachment cases in the past, sino ba ang nag-file? It's always dilaw Dilaw lahat. Pag ang ibig sabihin, mga pro-Aquino. Pag hindi pro-Aquino ang nakaupong presidente, i-dislodge nila. Talagang babakbakan nila ng babakbakan. President Estrada, napaalis nila. Si President Arroyo, dahil hindi na naman Arroyo yan, na hindi naman Aquino yan, gusto na naman nilang tinangka na naman hindi nga lang umubra. Meron pa nga silang kanta-kanta yung yung If We Hold On Together, yung nag-resign na mga together. Okay. Given with the Yellows, yung mga simbahan, ba't sila Well, part sila ng Yellow. It's a collective term And the simbahan meaning Catholic lang ba? Lahat ng mga cause-oriented groups, pati religious. Yung pag sinabi nating Yellows, ito, collective name, collective term ng cause-oriented groups, ng religious groups, ng mga eskwelahan, yung mga lalo private universities, colleges. Hawak ng mga religious pare. So, gusto nilang makabalik uli. Dahil, ano bang gain ng simbahan kapag nakabalik ang rebellion? Siyempre, iba yung kakampi mo yung nakaupong administration. Bati-bati simbahan. Alam mo kasi, Tito Rom, 30 years yung nawala yung mga Aquino. At nung tumakbo sila ng 2019, zero yung liberal Oo nga Yung, di ba, yung Otso Diretso? Diretso Inidoro. na zero yun Diretso zero. Tapos, tumakbo nung 2022. Tama, 2022. Lenny, Kiko, natalo. Tapos, naswertehan nga nung isa lang nakapasok noon si Risa. Naswertehan, no? So, maraming nagpipredict na yung Yellows from 2019 election, 2022, nagpredict yung mga tao na hindi na makakaupo ang liberal kahit kailan. Na in 20 years, in 30 years, hindi na sila makakabangon. Hindi na sila makakabangon. Pero magbibilang uli ng mga taon bago bumangon uli. Bago ulit makalabas. Dahil nga hindi nga maganda yung performance sila sa elections But, itong tumakbo ngayon sila Bam and Kiko. Nabuhay nga sila Maniwala kayo sa akin. Talagang babangon ng liberal. Nag-spark Tapos ngayon, kumampi sa kanila, Gatchalian. Oo. Ano Lima lang yan sila doon. May formula, may template kasi Alam mo kung bakit natalo sila nung 19 and 22?
nang aaway yung mga supporters. Kaya ano Ayaw nananawagan kami sa inyo. Ayaw ng tao. Kaya nga alam mo ba nung panahon ng kampanya Alam mo, yun ang pinaka, let's say worst. Pero even sa mga anak at mga magulang, nag-aaway talaga. Sa loob ng bahay, nag-aaway. Loob ng bahay, may separation yung mga bata sa mga magulang. I-disown mo na lang ako. Naging ganun ang campaign nila. Kapag di mo sila kakampi, bobo ka. Ngayon, alam mong strategy nung BBM sa kampanya noon? Alam mo ginawa nun, hindi na nangangampanya yung BBM. Sa totoo lang, yung mga tao ni BBM, hindi na pumupunta ng mga lugar-lugar para iboto nyo si BBM. Hindi na ganun. Hindi na. Ang ginagawa ngayon ng mga tao ni BBM, pumupunta ng mga probinsya, kinakausap yung mga loyalist, huwag kayong mag-away-away at huwag kayong mang-away. Huwag makipag-away. Oo, huwag kayong makipag-away. Yun ang kampanya ni BBM. Kaya parang unity. Unity. Walang away. Inaaway kami. Kaya nga, huwag kayong makipag-away. Hayaan nyo nang awayin kayo ng dilaw. Hayaan nyo na. So, yun, sa totoo lang, yun ang nagpatalo sa liberal. Sa palagay ko. Walang ginawa kundi mang-away. Nagmumura pa. Sa loob ng pamilya, nag-aaway-away. Disowning labanan I will disown my parent. Ganun yung makikita mo sa social media. May report pa nga sa amin na yung bahay na may mga poster ni BBM, tinatapunan ng basura yung bakuran. Ganun sila. Oo. Pero nagbago sila ngayong Senate Medyo nagkabaitan. Yun ang maganda nangyari. Kaya nga sabi ko, yung prediction ng ng ibang tao na in 30 years pababangon yung liberal, ay eto na ngayon. Babangon na years ulit. Na lang ata. Alam mo anong formula? Tito Nick, alam mo ang formula? Yung formula ni Bam tsaka ni Kiko, anong ginawa nila? Nag-aaway Pamigop ng sabaw na hangin. sa takip ng kaldero. Yung BBM group at yung Duterte group, nag-aaway yan. Tindi ng awayan nung eleksyon. Matindi yung awayan. Ang ginawa nung Bam, nasa gitna sila. Hindi sila nang-aaway. Humigop-higop lang ng hangin. Nagturo lang ng dagat. Dagat tawag dyan. Kumain lang sa takip ng kaldero. Wala silang inaaway Ano nangyari? Tamo. Kumalat. So, alam na natin ang formula. Alam na nila formula ngayon. Okay, magkakalamanan ngayon sa 28. Kaya lang, ang question, balik po tayo sa Netflix. Paano kung nag-guilty si Sara? Si VP Sara? There's two mangyayari. Alisin siya sa pwesto at saka hindi na siya perpetual disqualification at hindi na siya makakatakbo kahit kailan. And she cannot hold any public office. Any public kahit appointment. Unless ibibigyan siya ng pardon ng isang presidente ulit. Unless i-pardon siya, no? Kung kakampi niya yung magiging presidente. Kaya ngayon po, dahil pag nag-guilty siya, kaya nagbigay tayo ng mga tandem dati, di ba? Nakakalundi pa pala pwede si Vico. Magkakaroon ng tama. Underage pa pala siya. Si Vico pala is 1 year siya. Baby boy pa pala. Baby boy. 40 yung 40 years old yung requirement. 39 pala sa 2028. Pero alam mo, pagka nag-guilty si hindi na makakatakbo, magkakaroon ng realignment ng forces. Oo nga, sa palagay ko, ganun ang mangyayari. Di ba ngayon, sort of tactical alliance between the President BBM group and Yellow. Makabayan, Yellow, magkakasama ngayon yan. Medyo duda ako dyan, di ba? Kasi looking at Yellow and Makabayan and other... Sa ngayon, magkakasama. Kaya nga po, pero nakakaduda yung alliance sila na yan. Kasi parang at the end of the day, pag nakuha na nila yung gusto nila, lalaglag na nila yung isa. Precisely. Tama ka, Tito Rom. Eto mo ito, mag-guilty lang si kung alimbawa mag-guilty si VP Sara. Halimbawa lang, sabi mo kanina, what if? Pag mag-guilty, ang unang gagawin ng Yellow ay kakalas na yan sa... Jetterson na. Oo. Magkakalas yan sa, bakit? Mula nung isinilang yung Yellow na yan, talagang anti-Marcos.
Ngayon lang sila nagpo-pro Marcos kunyari eh. Nagkaroon ng Oo. alliance. Tapos pag nagkumalas yan, yung makabayan kakalas din yan kasi talagang anti-Marcos din yung mga yan. Sigurado. Maiiwan ngayon yung ang BBM, maiiwan na walang kakampi. Wala. Walang kakampi. Pangalawa, malapit ng 2028, patapos na rin naman siya eh. Oo. So, ibig sabihin, wala nang masyadong lalapit sa Pero kanya eh. titignan mo, is it the end of his political... Well, ganun talagang reality eh. Ano pang kasunod sa pagiging presidente? Pero pare, after ng Marcelo, lahat ng naging presidente, pinakulong. Naku, Diyos ko, may statistics pala. Di ba? May history. Tignan mo kasi, Cory lang ata hindi nakulong eh. Ayan. Pero na-demanda rin. Na-demanda rin, oh. Tapos Erap. Si Arroyo. President Pios. Oh. Ngayon yung isa. Yung isa. Si Pinoy naman, si Pinoy lang ang hindi ginalaw ni Duterte. Kasi sabi ni Duterte, tama na, let's move kasi on. binubulungan din si Duterte ng mga bata niya eh. Boss, ang daming kaso ni President Pinoy. Ayan mo na. Panahon niya yon. Panahon niya yon. Ayan mo na siya. Yeah. Focus tayo sa atin. Kaya mabuti ba? Pero kung nag-focus din doon, malamang kaya lang na naman. Oo nga eh. Huwag na natin galawin yung si Duterte, nasa na ngayon? Nakakulong. So ngayon, si BBM naman, sana naman hindi. Kaya lang, alam mo, kung di siya nakagawa ng malapit na kaaway, malamang at malamang. Prediction. Kaya nga inaano si Sara, talagang ginagawa ng paraan na mawala sa eksena eh. Oo. Kasi... Bakit? Si Sara lang ba nakaaway niya? Well, marami. Diba? Marami din. Marami din. Saka hindi lang yon. Kahit siguro mawala yung mga Duterte, yung influence ng Duterte, buhay pa rin. Buhay pa din. Kaya kung sinong uupo na gagawa ng paraan naman itong Duterte family, dynasty, na mag-prop up ng isang kandidato na kanila. Para i-pardon ulit si Para ma-pardon ulit si Sara at para pakiusapan na wag na lang kasuhan si BBM. Wag na lang kasuhan. So, yun ang Anyway. Okay. There's a possibility, guilty. Halimbawa. Paano kung not guilty? Ito na maganda usapan. Well, doon muna tayo sa guilty. Sige po. Kasi magkakaroon ng realignment of forces. Nga pala, balik natin. Tapos, mag-field ng kandidato. Ito na. Kasi maghihiwalay-walay na yan eh. Sinong pwedeng pumalit kay VP Sara? Yan. Sa presidential race. So, di ba sabi natin kanina, may realignment of forces. So, yung BBM, maiiwan, magkakanya-kanya na yan. Si Dilaw, may kanya na. Makabayan, kakanya-kanya rin yan. Tapos, yung Duterte Black, may sarili ring grupo. So, ano yung natin? Muna tayo, administrasyon, para masalba si Pangulo ngayon sa possible na demanda after. Sino ang possible presidential candidates? Siyempre, number 1 niya, Romualdez. Pwede ba tayong lista natin. Maglista na naman tayo. Baka mag-predict tayo eh. Meron natin sa gilid. Pwede nating ilista yung ating magiging presidential candidates ng bawat grupo. Anyway. So habang hinanap natin yung marker, wala pa na tayong marker. Anyway. Talagay niyo sino ang pipisilin ni President BBM na magpapalit sa kanya? Una, Romualdez. Siyempre, yun ang talagang gustong-gusto. Pangalawa, sa tingin mo, si Tito Soto, yung Derson niya? Well, pwedeng i-groom eh. Kasi si Tito Soto sort of na naglalarong independent yan eh. Dependent ganun. Oo. At saka yung NPC yan eh. NPC, yung ni Danding Coangco. Yung partido ni Danding Coangco. Diyan tumatakbo si si Senator Soto.
Ngayon, yung Danding Coangco Party naman, hindi naman malayo kay sa mga Marcos. So baka malamang pisilin makumbinsi ni Depende na lang kay Tito Soto kung Tito Soto. Ngayong 20th Congress, gagalingan niya maging senador. Hindi pa siya nag-uumpisa mag-assume. Ginagalingan niya na yung, kasi yung pagbatikos kay Cheese eh. Yun nga eh. So yun nga ang labanan eh. Kasi sa 20th Congress, mali sila ni Cheese, di ba? Okay, mamaya na yung Senate President. Sino pa isa? Meron pa? Cheese Escudero. Pwede rin. Kasi, kaya lang ngayon, mukhang dahil sa nangyari sa Senate hearing. Well, 2028 pa naman yan, Tito Rom. Sa bagay. Medyo malayo lang. Pwedeng magpapogi. Pero magmamarka to. Magmamarka. Pero kumbaga, kung ano man yung negative na marka niya, ang Pilipino, sandaling makalimot eh. Kaya pa. Malilimutin din eh. So, sa Duterte Black tayo. Duterte Black. Black. Meron pa. Si Vince Dizon. Huwag nating itanggalin, pwede si Vince Dizon. Magaling na sekretary ngayon. Ako, minsan, pag nanonood ako. Kaya lang, di ba si Vince Dizon naging BCDA ni chairman ni Duterte noon? Oo, pag kay Duterte umano yan, sumikat eh. Oo. Kaya lang, pwede namang IATF, di ba? Oo. Dahil nga administrasyon siya ngayon, malay mo, naging close sila. Yun nga, malay mo. Tsaka, nakikinig ako ng kanyang mga pronouncements sa TV. Parang makamasa dating niya eh. Oo. At saka mabilis ang umaksyon po Mabilis, umaksyon din. Action man. Yung taxi driver na naningil ng 1,200 sa OFW. Pinatawag niya na agad. Pinatawag ka, suspendido ka agad, revoke license. Wow. Pati yung prangkisa ng taxi, gano'n sa kabilis. Wow. Medyo binibilisan nga niya, sabi nga niya nung nakaraan kapag may nahuli kayo, nabidyuhan nyo lang, padala nyo sa akin, re-revoke natin license. Galing eh. Ako gusto ko yung style ni Vince Dizon. Action man yan eh. Gusto ko yung style eh. Ganda. Vince Dizon. Magaling. Isa pa na medyo surprise. Natalo nga lang nung senatorial candidate. Sino? Benhar Abalos. Dikit ni dikit ni okay. yan eh. Napatay, na-stun na ako doon Benhar Abalos. Ilagay lang natin yung possibilities. Tignan natin kung kasi sabi mo nga, picture natin yan. Kasi baka, di ba? Ngayon, meron pa siyang 1 taon para magpahinga. Kung i-appoint ulit siya, in the next 2 years, may pag-asa pa siyang i-redeem yung pangalan niya. Yes, tama. Meron pa siyang chance. Yes. Kung ano man yung pagkakamali mo, Senator, nitong, hindi pala siya Senator, Secretary Abalos, nitong nangyaring election, medyo mag-isip-isip ka na. Bawi-bawi. Palit ka na ng strategy na kung ano mang ginagawa mo, merong something, baka makalusot. Yun nga. Yung advice natin kay Secretary Abalos. Ako alam mo, personally, si Secretary Abalos, may presidential material din yan eh. Pwede. Lawyer. Yeah. Tsaka action man din yan kasi naging MMDA. Chairman, tapos Mandaluyong mayor for quite some time, no? Ngayon lang dito, meron lang siguro siyang formula na hindi maganda. Ngayon Senate race, kaya siya natalo. May konting... baka nasobra siya sa Black Rider. Mas Rider man. Batang Quiapo. Batang Riles. Batang Riles. Yun. Okay, meron pa ba tayo sa mga possible? Duterte Black. Okay, sa Duterte. Ito, ang assumption natin dito, kung halimbawa, guilty na hindi sa Remulla Brothers, meron ba? Wala, no? Hindi pa yan. Medyo tainted ang Remulla Brothers. Pang sila pang Cavite talaga. Okay. Tibak talaga yan, mga yan. Sino pa sa cabinet niya? Wala na, no? Wala masyado. Yung Vince Dizon lang ang nakikita ko. Ang gara, baka magsesenador lang ulit siya. Hindi pa. Alright. Duterte Black. Bongo. Tick number 1 senator. Okay. Bongo. Kumbaga, pag ikaw ay nag-number 1 senator, parang may karapatan ka, no? May ang tawag diyan, entitlement ka sa to run for president. Meron kang bragging rights. Yung kapatid, yung anak ng 2 lalaki, Baste at saka si Pulong. Medyo naka-confine pa sila sa mga local issues eh. At saka may dilemma na hindi, kumbaga sa national consciousness, hindi pa sila nandun eh.
kumbaga sa national radar, parang Kulang pa. hindi pa sila nakikita doon eh. Yeah. Kulang pa. Kulang Pero pa. pwede naman siguro in the next 2 years. Kasi maraming nagsasabi 3 years na lang. 2 years na lang. 2 years na lang. 2 years na lang presidential elections na eh. Oo nga pala. 2 So years medyo na lang. wala pa. Hindi pa silang doon sa dalawa. dalawang anak na lalaki. Hindi pa masyado eh. Hindi pa. Wala pa sa national Malamang si consciousness. Kitty Duterte, tata ko, maganda yung karisma na ginawa niya nung nakulong yung tatay niya eh. Oo, yung ang Medyo tawag, yung Kitty tama, ang tawag yung popularity niya umangat eh. Ganon. Para yung mga tao gusto ata siyang patakbuhin eh. Ewan ko. Kasi di ba yung tapang nga yung titigan niya si General Torre. ang tawag nga Little Digong eh, no? Little D. Little Anyway, Digong. presidential mo naman pinag-usapan natin. Oh. Next, Magalong. Oo. Yung ano natin. Yan, Galong. Pwede rin, no? Benjamin Benjamin Magalong. Benji Magalong. Meron pang kulang sa kanya na ano eh, na Ang element. Tama ka. Buti na kikita mo yun. Kay Boss Magalong, kay Mayor Magalong. Ang ano kay Magalong na nakafocus siya dun sa corruption. Ano? Wala siya dun sa mga issue, other national Economics issues. and administrative. Economics, itong West Philippine Sea, foreign policy. Pero balita ko, candidate for secretary DLG si Mayor eh. Ni BBM. Well, kung ako si BBM, kukunin ko siyang secretary. You know Oo. why? DLG. Imbes na kalabanin mo ako ulit, ito, kampi tayo. Kumbaga, strategy yan eh. Bibigyan kita ng Oo. national platform. Baka mamaya may chance ka sa Oo. national. Ito yung pagkakataon mo, DILG. Oo. Kaya lang, ang isang ano ko dyan, historically, Wala pang nanalong DILG walang secretary. DILG secretary naging presidente. Malay mo siya muna. Merong isa, namatay nga lang, si Andres Ah. Bonifacio. Naging Minister of the Interior yan during the Tejeros Convention. Kaya lang, pinapatay din siya. Akala ko, Hinatulan siya. alam ko, yung six secretary, sino ba yan? Hinatulan siyang Si treason. kasama Robredo ba yan? Sa isip ko yan. Robredo ba yung nasa isip? Hinatulan siyang treason. Pinatay siya. Oh. So, kaya parang hindi Pero ko- magandang platform kay Mayor Magalong ang maganda. parang papasok ko ng national prosin eh. Kaya lang mako-confine na naman siya sa mga local issues. Tama. Kaya ang maganda, ang hinahanap ko sa kanya yung may mga national pronouncements siya o national issues. Parang si Salceda, no? Oo. Nagbibigay siya ng mga Speaking of Salceda, pwede yun. Siya? Medyo presidential ball yun. Talaga? Oo, kasi iba yung isip ng taong yun eh. Kaya lang sa karisma, parang Yun na. talo siya. Pareha sila ni Benji Magalong eh. Parang kulang pa sa karisma. Karisma. Sige. Next. Marcoleta, pwede. Well, yung development kasi ng mga presidential timber, minsan may sudden change eh. Depende yung pinag-uusapan natin na extraordinary Vacuum. Events. Mga events na extraordinary. Like what? Marcoleta, mismo si Marcoleta. Alam mo kung anong extraordinary event, kung bakit siya napakataas dun sa senatorial results? Samantalang number 18 siya, number 19. Survey. Ang extraordinary doon is that consistently, pag tumayo siya sa stage, lagi niyang pinagtatanggol si Sara, lagi niyang pinagtatanggol si Duterte. Okay? Hindi pa nga nahihig si Duterte, hindi pa nga nakakasuhan ng impeachment. May defense na siya. Dalang Sara, Digong Kahit sa Duterte. mga quadcom. Lalo na ang pinaka-extraordinary event nung napunta sa The Hague si former President Duterte at na-impeach si di lalo na yun nga, wala namang tingnan mo Rodante Marcoleta, wala namang maalala kang ngayon ko lang advocacy. siya nakilala eh. Advocacy? Wala naman. I mean, sa akin po ngayon lang siya parang naging remarkable ngayong senator election lang. Ang tanong, kung hindi na aresto si Duterte at Sabi hindi ba? na impeach si Sara, Malamang talo. malamang talo. Wala kasing extraordinary event na nag-prop up sa kanya. Pero
Because of that, pwede siyang presidential timber. Pero kulang, no? 3 lang pala sa Duterte Block. Medyo Kung mai-impeach si Vice President Sara, halos konti 3 lang. lang. Oh. Wala sila masyado. Wala pala, no? Walang masyadong na-develop. Walang na-develop successor. Kasi saglit pa lang kasi sila. Hindi pa sila ganun katagal kagaya ng administration ng The Yellows. Pag-usapan ngayon. Sa Yellow, maraming pondo yan na pwedeng gawing presidente. Like, siyempre, number 1, Madam Lenny. Balik tayo dito muna kay Magalong at kay Marcoleta. Yung 2 years na bago dumating yung eleksyon, pag gumawa ng maganda talaga yung super duper ganda, nagpakita ng galing, pwede. Kaya nilagay natin. Yes. Okay. Dito sa Yellow. Lenny. Si Lenny. Mayor Lenny. Oo. Lenny Robredo. Marami dyan. Risa Ontiveros. Siyempre, si number 2. Number 2, Bam. Si Bam. Kung gagalingan niya. Dapat, yun nga, ganun din ang formula ng Dante, Marcoleta, at saka kay Bam. Pati kay Bam. Magpakita sila ng kagilas-gilas na performance. Pero kaya pa sa tingin mo? Kaya pa? 2 years? Pwede. Kaya no? Pwede. Kasi nga, yung extraordinary events na yan ang nagpa-prop up sa tao sa kandidato. Sa ngayon, nakita mo, ang very weak, no? Tapos, nagugulat ka na lang, biglang, bakit? Ang lakas pala. Magugulat ka na lang. Yeah. Sino pa sa Yelong iniisip natin? Drilon? Pwede. Parang lipas na. Kung talagang walang mapipisil Wala mapipisil. Sino walang nga? mapipisil Si Big Man sa Senado. Drilon. Hindi sama mo na si... Pangilinan. Bakit wala si Pangilinan dyan? Si Kiko. Senator Kiko. President. Alam mo Lagyan mo kasi, na lang, Kiko. sa ngayon, parang natatawa lang tayo. Ako rin. Pero, bigla nga tayong magugulat Malay mo, kasi di ba nga, biglang nag-top to alam mo, nga si Kiko sa kasi Bob. Sino pa? Pagbigyan na natin. Ay, lagay mo si Chel. Galing yun. Joke, no? Si Chel Joke. Ngayon sa Congress, tignan natin ang galing niya. Rookie. Yun nga Rookie yan si Chel. Sa palagi ko, gagalingan niya kasi after nung matalo siya sa Senate, medyo mas nag-push sila na to improve. So, ang dami talaga pag medyo matagal ka na, marami kang pagpipilian. Marami. Yung independent. Rapi Tulfo. Pero meron pa ako dito sa Duterte Block Robin? Sige na. Hindi si Robin. Si Cayetano. Alan Peter Cayetano. Pwede rin. Pwede. Oo nga na. Iwanan natin si kasi hindi si Senator Alan. Hindi pa. Kaya siya natalo pagiging VP noon. Hindi pa hinog yung katapangan niya. At saka kahit sabihin mong macho, well, in fairness kay yung siya, mainhin. Hindi siya, pero matapang. Di ba? Naalala mo? Pero kasama siya dad sa... Nagbuno sila ni Mix. Hindi, dito sa yung tumakbong mayor sa Trillanes, di ba? Trillanes. Parang, bakit di ko makakapala? Magkatabi sila. Tigpa mo sunto. Kasama ba siya sa Spice Boys? Di ba? Kasama nila Mike Arroyo. Mike Arroyo, sila yung tatlo. Mike Defensor. Arroyo kasi. Si Joel Villanueva. Magkakasama sila dyan Tsaka si Subiri. Pero ngayon, siya nagugustuhan kong ngayon. Sa senador. Ngayong medyo naging brusko sa yung imahe niya, hindi na from mainhin na malambot. Na medyo bumrusko sa ngayon kasi may mga hiwa-hiwa na dito yung gupit. Hindi. Alam mo kung bakit siya hindi nag-prosper ng vice president. Yung 10K siya, maganda pa. Kasi Alan Peter, yung 10K namin. Hindi namin makakalimutan. Baka pag binigay niyo na yung 10K. Okay. Challenge ko yung isip ninyo ngayon. Pwede bang mag-combination? Halimbawa, President, Vice President. Kulang yung hindi natin Rafi Tulfo. Rafi Tulfo. Lagyan natin.
Dahil si Vico, hindi pa pwede. Oo. Baby boy pa si... 39 years old siya. Hindi pa, di aabot. So, yan po. Ito yung these are the possible presidentiable kapag na-impeach. Kung ma-impeach and guilty. Guilty si VP. Sara. Kasi sigurado, VP, tatakbong presidente yan. Picture natin. Pwede bang mag-cross party lines kung pipili ng combination President, Vice President? Pwede. No, ikaw, tingin mo, sinong pwede? Teka. Kwentuhan lang naman. Kwentuhan lang naman Kaya walang magagalit sa akin. Ikaw, paalam ka muna. Paalam ka muna. Baka pwede, Rafi at pwede si Rafi yung tumanim din sa mga yan. Eh. Ang nakikita ko nagiging kakampi niya ngayon sa Senate, malabo kay Romualdez Pumarte yan. Risa Ontiveros. Risa Rafi. Either way. Either way. RR. RR. Yung maganda sa Risa panahon. Rafi, RR. Run and run. Run and run. Galing ha? Oo nga, no? Oo, galing. Sino pa pwede? Risa and Rafi. Lenny. Bongo tsaka si Lenny. Bongo Lenny. Bongo. Sa inyo na lang galing, ha? Sino ang magpresidente sa dalawa? Go Robredo. Go Robredo. Pwede namang Robredo, go! Robredo, go! Either way din. Either way. Alam mo magandang combination yan. Dahil Lenny is from Luzon, Bongo is from the South. Pwede rin, no? Ano kaya mangyayari kapag, let's say, hindi not guilty si BP Sara. Tapos, Sara Lenny. Tandem ngayong 2028. Girl power, gano'n. Tapos, sa palagi ko, pag nangyari yon united lahat ang buong bansa. United. Kasi hindi nila pwedeng sabihin na bakit. Sasabihin kasi sa atin ng mga baser natin, nasisiraan na ng ulo itong mga apat na to. Usapang lasing na. Pero alam mo, sandali. Hindi, matutuloy yung Rosa. Ano yung Rosa? Yung Robredo Sara. Ayun! Chismis dati yun, di ba? Chismis nga dati yun. Robredo Sara. Robredo Sara, no? Ang Rosa ng Pilipinas. Tapos, pwede namang Saro. Saro. Alam mo sa Bicolandia, ang Saro, isa. Parang unity team din. Saro. Sara, Robredo. Saro. Isa. Yung ibig sabihin sa Bicol. Yes. Isa. Galing ha. Ganda yun. Pero sasabihin, maluloko ito mga ito. Pero hindi ha. The views and opinions of this. Disclaimer. Ang sasabihin ko naman sa ating mga followers, sa politika, walang permanent enemies. Oo nga eh. Wala rin permanente magkaibigan. Yung dalawa Wala rin, tama. Wala lang permanenteng unity team. So, yung sinasabi natin, pwedeng sinasabi ng mga luko-luko, pero maaring mangyari yan. Pero does it happens before in the history? Oo naman. That cross-party. Oo. Di ba si Marcos? Liberal yan eh. Pumasok ng nasyonalista dahil hindi nga siya nakuha doon sa grupo nila Makapagal eh. So, yung mga nangyayari ngayon, parang repeat. History repeats. Ganon din eh. Kahit na noong panahon nila Andres Bonifacio, ganon din eh. The same ang mga pangyayari ngayon. So, politics is politika talaga. Oo, politics. Politika talaga. Yan ang mga natin. Si Magalong, sino kaya pwedeng dyan? Magalong yan. Luzon yan. So, Norte. Mas magandang maghanap siya ng sa South din. Sa South, oo. Romualdez. Oo.
Para tayong alam mo yung high school yung flames. I-flames nga natin kung married or kung lalabas, lover sila or Friends or married. friends or marrieds. Marunong ka ba mag-flames? Hindi ko na alam yung flames. Ang alam ko lang, si Love Smith, si Love Smith natin. Nasaya itong usapan natin eh. Pero sa ngayon po kasi, okay na yan. Okay. So yan kung na-guilty. Na-guilty. Ngayon, ang susunod nating senaryo, Not guilty. Na-quit. Not guilty. Ganun din. Ano ngayon kung not guilty? For sure. I think BP Sara, nagsalita na naman siya. Ano sabi niya? Magkita-kita tayo sa 2028. Oo, surable. Wala, na yun? Inevitable to run for president. Ganito yun eh. Teka lang, ang tanong dito, mabubuwag kaya ang BBM, Yellow, and Makabayan Black unity team ngayon kapag not guilty? Kanina, pag-usapan natin yun. Pwedeng mag-field ng sariling sila common candidate eh. Yung BBM. Kasi yung si BBM, sa ngayon, habang nag-uusap tayo, parang wala pa siyang nakikitang malakas-lakas na panlaban kay Sara. Kasi siya rin. Yung approval rating na yun. Ang mangyayari ngayon, si BBM mapipilitang kumuha dito sa kanyang allies, yung alliance. Matik. Yung Senate, yung alliance group niya, wala namang bago doon. Ang alliance ngayon, yun pa rin sa Yellow, yung Makabayan support lang yun eh. Sa Yellow siya kukuha eh. Malamang. Kasi alam mo, hindi rin malayo na pwede siyang kasuhan eh. Presidente siya eh. Oo. Pwede siyang kasuhan. In fact, yung pag nagkataon nga yung Yellow, kasi yung Yellow lang naman ang laging nagkakaso ng impeachment eh. Pag naghiwala yan, yung sila BBM at saka yung Dilaw, pag naghiwala yan, sureball na impeach siya eh. Lahat ng galaw ni BBM. O baka pag hindi na nila kayang impeach si Sara, siya naman yung impeach. Ganun, yun talaga mangyayari. Kasi kung maghiwalay sila, wala nang ginagawa si BBM na hindi mali. Lahat ng ginagawa ni BBM mali sa paningin ng Dilaw. Yes. Pag naghiwalay na sila. So anyway, kung si Sara acquitted, malamang lalo pang mag-join forces sila. So baka si BBM, ang bendisyonan niya, taga-Yellow. Kaya nga, siguro yung Cory Aquino at saka yung President Marcos na matanda, pareho na patay, siguro nag-aaway dun sa taas eh. Kasi yung mga anak nila, tsaka yung mga magkakalaban, magkakasama ngayon. Oo. Yun ang dyan eh. Well, anyway. Kausapin mo nga yung mga bata mo. Baka sabihin naman ni Marcos hindi, maganda nga yan na mag-unite na sila para tahimik na yung Pilipinas. Yung magkumpare. Oo. Anyway po, ganda na usapan natin. Isa sa natutunan ko sa kwentuhan natin ngayon is there's no such thing as permanent pagdating sa politics. Hindi mo alam kung sino kakampi mo, hindi mo alam kung sino yung lumalaban sa'yo mamaya, yung kaaway mo na dati is kakampi mo na ngayon. So, yung filing ng cases kasi yearly isa, di ba? Next year, magpa-file na naman yan. Magpa-file na naman yung impeachment case. The following year, bago mag-28, magpa-file na naman yan. Sigurado. Oo. Kaya lang double jumper din kung same lang yung case na hinahain nila ng hinahain. Di bale, basta yearly, nami-meet yung requirement na yearly, may uulitin lang nila ulit kasi kung same ang ihain nila tapos ma-dismiss ulit. Kung ang nanalo nga, yun ngang Senate President. Depende kay SP. Depende. Oo, kasi sa 20th Congress, itong pagpasok ng July,
baka magkakaroon ng tunggalian ngayon sa Senate presidency. Magandang bagong topic yan. Oo. Pag-usapan natin dati, si Cheese and Soto. Cheese and Soto maglalaban. Baka mayroong isa, yung Dark Horse, alam na natin kung sino. Sabi mo si Bongo. Kasi, yung Duterte Black, pag nakita mo, yung Duterte Black, ang dami nila eh. Marami. Siyempre, hindi naman Ngayon, kung ako yung Soto, tapos ako yung Bongo, sasabihin ngayon ni Soto, sumama na kayo sa akin para ako na yung maka-11 lang tayo na. Sasabihin nung Duterte Black, 11 na kami. konti lang kayo, kami dami. Ikaw ang sumama sa amin. Yes. Parang ganon, no? But this could be term sharing sila. Baka pwede mag-term sharing, no? Kung pwede yun, no? Sa House ngayon, pwede kayo mapalitan si Speaker. Well, may mga usap-usapan Kasi, tama ka, alam mo kung bakit? Yung Presidente Marcos natin ngayon, si BBM, wala namang, sa totoo lang, wala namang apwera nung pagpaano kay, although hindi naman siya sinasabi niya, hindi nga siya ang nagkumpas nung pagpapa-aresto kay Digong, no? At sabi niya, ayaw nga niyang i-impeach si Sara. Pero beyond that, okay naman si BBM, wala namang masamang pinagagagawa, Wala rin mabuti. Pero, walang masama, wala rin mabuti. Neutral lang. At least neutral siya. Chill lang. Pero, ang talagang anay talaga sa kanya. Kaya tamo yung mga trust rating niya, mga survey. Mababa. Talagang pababa, 20 plus na lang Sobra kababa. Pag bumaba yan ng 15, i-impeach yan. Naalala mo yung si GMA noon, talagang galit na yung tao dahil sa corruption daw noon. Pero 30 plus pa rin yung kanyang trust rating. Ngayon si BBM, inamin kasi ni Arroyo yung kasalanan niya, nag-sorry siya. I'm sorry. Pero kasi sabi mo nga, wala na mga amining I'm sorry. Wala nang ginagawa. Wala rin. Hindi, baka may ginagawa. Okay. Hindi nga tulad naman sabi ng kapatid ni Senator Raimi. Hindi naman wala namang problema sa kapatid ko. Yung problema yung nakapaligid na dalawa. Ayun. So yun, alam mo kung bakit. Kaya pinag-uusapan natin yung House Speakership. Si Speaker Romualdez, siya ang nagbabaston Pero pag tinignan mo in totality, hindi naman personally na si Martin ang Speaker Martin ang cause. But in the totality, yung collective output ng positive and negative ng Congress, House of Representatives, yun ang nagiging anay kay President BBM. So yun ang, kasi yung mga ayuda, tinutuligsa na ng tao yan. Yung PhilHealth Fund, tinutuligsa ng tao. Yung DBP, yung Land Bank, na pera kung totoo yung reserve gold natin, na pinagbili na. So yung tao, naiinis na, not because na may ginagawang masama yung BBM, but because yung mga bata niya, makulit. Ayun ang makulit Kulit ka. So ngayon, kung ako si BBM, kung ako si BBM, kausapin ko yung pinsan ko. Insan, pahinga ka muna. Pwede pang pagbigyan mo muna ako. Anyway, nakaano ka naman. Medyo pili ka. Ikaw na pumili. Sinong gusto mong pumalit sa'yo? Yan yung mga ganon, no? Sinong pwedeng pumalit muna sa'yo? Reliable lang muna. Parang lang. Basta, tatakbo kang presidente, behind ako dyan, walang problema. Susuporta ako sa'yo. So baka mag-change din ng Tignan natin. Mag-change din ng speaker. Pero sa tingin ko, hindi. Kasi ang dami ring followers ni Maraming loyal. Maraming loyal kayo, no? Kaya, hindi natin mapuprove kasi wala siyang kalaban sa Hindi kasi sabi ng mga insiders talagang flowing ang pera dun Oo. Alam mo naman pag congressman ka siyempre gusto mo may pondo ka para dun sa mga malalaman natin constituencies. Kung lumaban sa ngayon, magkakasukatan. So makikita natin sa pagpasok ng 20th Congress. Kasi ngayon hindi natin makikita Isang lugar lang yung inanohan Sa national malalaman. Pero kung ako si BBM, gusto ko namang gumanda-ganda naman bago ako mag-exit. Gumanda ang aking pangalan naman, yung trust rating gumanda. Gagawa naman pa.
Kasi sino ang Let's pag-usapan niya. Kaya medyo actually buti nga may mga cabinet members na medyo maayos. Oo, Magaling maayos So, yung mga cabinet Angara, members niya ngayon. Magaling. Si Vince Dizon, nice. Kung si Magalong, kunin mong secretary, presidente. Okay din yun. Si Okay yan. Magalong. Well, anyway, ganda na kwentuhan natin. To wrap up. So, meron pang isang option, ha? Si Sara. May option pang isa. Kung, halimbawa, parang delikado nga. Although, sa tingin na, opo. maraming nagsasabi na Kung talagang, may impeach talaga. maraming nagsasabi na yung numbers ni Sara sa Senate, marami. Siya lang naman ang kailangan para hindi siya mag-guilty. Sobra sa 9. As of yung bilangan natin ng isa, parang 11. Pero kung tumagilid, pag tumagilid, may option siya na mag-resign. BP Sara resign. Oo. Pag nakikita ng mga na tumatagilid na, ipupus na yung mag-resign. Kasi para hindi na, wala na yung kaso niya. Makakatakbo pa siya. Well, may dalawang schools of thought yan eh. Sabi ni constitutionalist na expert din, Attorney Tony Lavinia, ay dalawa kasi daw ang penalty. No? One is removal from office, and number 2, disqualification perpetually. So ngayon, ang sabi niya, pag nag-resign, yung una yung na-serve, yung removal from office. But yung disqualification, hindi pa nasi-serve. So ang sabi ni Attorney Lavinia, itutuloy pa rin ng Senado dapat yung paglilitis para magkaroon ng verdict. At kung guilty, ayun nga, hindi nga paano nila masiserve yun? Bago pa lumabas yung result, nakapag-resign na. Ayun nga, yung removal. Oo. Pero dapat daw, ituloy pa rin. Hindi pa rin na-remove, Daddy Boy. Ang mangyari niyan, parang umalis lang. Para kay Lavinia, kailangan maano pa rin siya. Magkaroon pa ng verdict. Magkaroon pa ng isa pa yung perpetual disqualification. Para ma-disqualify. Pero sabi nga nung isang justice oo. Pag nag-resign ka, wala na yan. Oo, si Justice, ang tawag nito? Antonio Carpio. Dilaw yun. Related ba sila? Di ba Carpio asawa niya? Actually, si Antonio Carpio. Pamangkin yung asawa. Tapos dilaw din yun. Well, anyway, hindi ata sila good terms. Anyway, ang pinag-uusapan naman niya, kahit na by blood o kung whatever, o hindi by blood, legal yun eh. Legal opinions. It's a maganda reputation ng Antonio Carpio. So sabi niya, pag nag-resign, wala na yan, tapos na yan, and makakatakbo siya. At sinigundahan naman niya ni presidential advisor, legal advisor, JPE. JPE. Sa idol mo. Si Juan Ponce Enrile, si idol mo. Sabi niya, if she resigns, she can run. Oo. Very easy. Very simple lang. Yun. Okay na. Meron pa ba tayo dapat pag-usapan? Na-enjoy ako. Well, anyway. So, kung balik po ako, sa natutunan ko, walang permanente sa politiko nga talaga. Hindi mo alam kung sino yung kaibigan mo, hindi mo alam kung sinong kaaway. Basta importante, pag politician ka, magtrabaho ka na lang para sa bansa. Yun na lang gawin mo. Di ba? Well, anyway, kung umabot ka sa usapan na tayo, ibig sabihin, nakabot ka sa dulo, enjoy mo yung kwentuhan namin. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan, subscribe ka na at tumambay. Siguraduhin namin na bibigyan ka namin magandang kwentuhan. Salamat.